Job 38 verse 4 to 8, nung sinabi dyan, in the morning shouted for joy, in the sons of God, shouted for joy. Dalawa yun eh. Tama, sabi nyo nga eh. Anghel at anak ng Diyos na bride yun. Pero kung bride lang yun, at hindi anghel ay sons of God, ewan ko sa kanila. Bigyan pa ako ng ebidensya, pwede naman ako i-correct. So nakita ko lang yun lang. So kita natin yan. Dayan time, yung sinasabi niya. May anak ng Diyos na ba na literal sa dayan time? Sino kasama ng Diyos na ba naglilika? Genesis 1:26. Let us make man in our image. Sino kasama ng Diyos? Sino kausap niya doon? Pwede mo rin sabihin, logos yun in the form ni Kristo at yung bride. Pero, yung original application niya, hindi mo pwedeng sabihin na kausap na walang anghel na kausap ang Diyos. Ang anghel ang nagsisir sa Panginoon habang kinecreate yung earth. From the foundation of the earth. Sinasabi kay Job, sino bang naglikha niyan? Ako yan. Nung linilikha ko yan, may mga anak ng Diyos na nagpupuri. Foreshadow, ito lang kapatid. Ito na yung term ko, hindi ko maisip kanina. Itong talata na to, foreshadow ng mga bride. Foreshadow. Foreshadow ng bride sa eternity. Siyempre ngayon, we are sitting in the heavenly places. Diba? Ngayon pa lang, nandito pa lang tayo sa lupa. Kahit meron tayong kasalanan, we are sitting in the heavenly places where the sons of God na nagpupuri lagi sa Panginoon. Yun lang yung mano ko. So, ang pinatatasan talaga yan, yung chapter 11 verse 3. Pakita mo, pakita mo. Basta, isa na lang natin. Ikaw na mag-reply. Teka, nire-record kita eh. Wala mo na magre-record. Ikaw lang, tapusin mo lang yung gadel. Sa pananampalataya ay natalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Kumbaga parang reflection ng Yes. Yung bagay na nakikita mo sa isip ng Diyos nandun na yun. Parang may blueprint siya. Pero yung reflection siya ng lahat ng hindi nakikita. Sa God beyond time. Beyond time. Ang Diyos, God. May blueprint siya. Ito yan kapatid. Yung blueprint na from Adam, hindi from Adam, no? From creation of angels hanggang doon sa eternity, nandun na yan. Pero this is the logos of God. So ang creation ay dahilan ng salita ng Diyos. Sino yung salita ng Diyos? Si Kristo yun. Parang kakabit ko dyan 1:1. The beginning was the word, and the word was Ibig sabihin, yung sinasabi dyan na nagsiawitan, siguro yun yung iniingatan ng Diyos dito sa Revelation chapter 13 verse 8. Kaya pakita ko. Kasi hindi lang tayo. Pinako sa bago itatag sanlibutan yung 13:8. Sige, basahin mo ang tanong. Kanilang pangalan na hindi nasusulat sa aklat ng buhay na yung mga nagsisamba sa hayop ay pangalan din Ang lahat nakasulat. ng nangananahan sa lupa ay magsisamba sa kanya na ang kanya-kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kaldero na pinatay. Buhat ng itatag ang sanlibutan, ayun lang. So, ibig sabihin, diyan tayo pa talaga, hindi pala itatag. God beyond time, nakita na ng Diyos yung kung sino yung mga maliligtas, yung mga nasa Lamb's Book of Life. Book of Life. Pero iba yung Book of Life sa Lamb's Book of Life. May Lamb's Book of Life, may Book of Life. Simon. Nakita na ng Diyos, God beyond time talaga. Alam na niya kung sino yung maliligtas. Because of foreknowledge of God, ito yung kapatid. Last Sunday, sharing ni Brother Francis. God, nakita na ng Diyos ikaw, yung decision mo lahat, because of His foreknowledge. Kaya ng Diyos gawin yun.
May pagtatalo sa akin, may na-research ako. Pwede bang gawin ng Diyos yun? Kita na niya lahat sa'yo. Walang imposible sa Diyos. Alam niya yan eh. He is the omniscient, omnipresent, all-powerful, all-knowing God. So, iba yung, mayroon daw na tao na nasa Lamb's Book of Life, mayroong nasa Book of Life. Yun ang pwedeng itanong natin. Sino yung mga nasa Lamb's Book of Life? 2 book yan. Yung aklat ng kordero at aklat ng buhay. Courtesy of level 3. Kasi mo na. For the bride, ito yung mga predestined to, maaaring nandito rin si Judas. Sabi ni Barbanam. Sabi si Judas nasa Book of Life. Ako sabay, narinig ko lang sa Pero anong tawag doon? Bakit nasa Book of Life siya? Kasi nakasulat din yan. Lahat ng tao, sulat yan. Pero ito ay dun sa mga redeemed. Belong to the bride lamang yan. Ito ang nabasa ko kay Brother Branham. Itong Book of the Lambs of Life, yun yung predestinado. Oo. Yung Book of Life naman, ang paliwanag na nabasa ko doon, yun yung mula sa isinilang ka sa sexual fornication. Yun yung ibig sabihin ng Book of Life. So, ibig sabihin, kung hindi ka ligtas, may lipat ka sa Book of Life. Actually, Parang may... nandito yung Book of Deeds. Hindi ko, napasharingan na to, sinervibyo ni Pastor Alto sa akin. Nandito rin yun, yung Book of Life sa Book of yung Book of Deeds, part of the Book of Life. Hindi yan separated sa kanya. Tama yung sinabi mo, ito, may predestinadong hindi malilitas. May predestinadong malilitas. Bakit? Pero hindi robot ang Diyos, no? Talagang makita ng Diyos sa desisyon ng tao. Hindi lahat na nakaprogram, no? Hindi robot yung tao na ikaw, galitan o robot ka. Hindi ganun, ha? Nakita ng Diyos yung desisyon mo. Ikaw, alam mo rin yung desisyon mo, di ba? Sa tingin mo, ako kaya kong makita kung anong desisyon ko bukas eh. Alam mo yung hawak mo yung desisyon mo, hindi yan hinahawakan ng Diyos. Hindi na kasi pinapakailangan ng freedom. Pero tayo, because alam natin, kasi kung bakit hawak natin yung free will natin, ano? Hindi tayo magdidesisyon na mawalay tayo sa Diyos. Yun yung bakit freedom. Halimbawa, nahulog ka sa kasalanan, pero ramdam mo sa sarili mo, kailangan sumalit. Pero may tao, naghudas na. Talagang ayaw na niya, o suko na siya, hindi na, patamatay na siya. Sabi nga kayo sa kanya, kung gumawa ka ng mabuti, hindi ba kita mamarakan? Hindi ka Ay, hindi ka pala. Kamo si Peter, nagkasala siya 3 times. Pero nagpatuloy lang siya. Sinabi pa nga kay Peter, Satanas, lumagay ka sa likod ko. Sino si Satanas? Si Peter? Alam ni Cristo yung desisyon ni Peter eh. Pero later on, alam niya, kaya siya tinawag na apostol. Hindi desisyon ni Peter sa huli, siya yung magiging talagang magpapasimula ng pagiging ministry ng mga apostol. Diba siya yung Acts chapter 2? Pa, Sabi ng iba, Father lang yan. Ulitin mo, hindi ko nakuha. Yung Holy Ghost ba ay ang Ama lang, ang Diyos Ama lang? May nagsabi, oo, ang Diyos Ama lang yan. Sabi ko naman, hindi. Kaya nga Holy Ghost eh. May banal bang multo? Ay, nako. Sino yung banal ng multo? Si Kristo tinawag na ghost. Because yung may talata, He gave up the ghost. Si Kristo yun. Yung Holy, yung Ama. Walang ibang banal, sabi rin ni Kristo, kundi ang Ama lang. Pero banal, basta banal din siya. When God dwells on Jesus Christ, the Spirit of God and the Spirit of Christ become one. Kung babasahin mo, John chapter 14, may verse doon, kami ay mananahan sa Kanya. Ako ay mananahan sa Kanya, kaming dalawa ay hindi kaming dalawa. Kami ay mananahan sa Kanya. Sino yung kami? Bakit kayo ni Kristo kami? Kasi yung Ama at yung Anak mananahan sa deliver. The Holy Ghost. Anong pagkakaiba ng Holy Spirit sa Holy Ghost?
O after death, ito after death, bakit? Ang sabi sa akin, Kapitbahay Francis, bakit sa Matthew chapter 1, ang ginamit Holy Ghost? Sabi ko, kapatid, kailangan mo maintindihan. Nung sinulat ang Bible, during the time ba nagsusulat sila? Ikaw ba ni Adam? Nung habang ipapanganak si Kristo, susulat nila yan. Hindi yun. Walang Sa tingin nagsusulat. ko, yung kay, yung kay Pedro, Holy Ghost din dyan, kaya lang wala rin ipasilyado. Hindi, ibang topic yun. Ang topic nito, ano ang kaibahan ng Holy Spirit? Bakit may Holy Spirit, may Holy Ghost na? Sa New Testament, Holy Ghost na, wala nang Holy Spirit. Sa Old Testament. Ito, Old Testament, ginamit ito, New Testament. Old Wedding at saka Hindu. Ang tanong ko nga dun sa kapatid, si Brother, Brother, Kaya kasi, isang kapatiran. Old Wedding at Sharing lang talaga kami, kinakausap niya, Brad, walang no hurt feelings dito. Sabi niya, oo, sabi ko, okay lang kapatid. Correct mo din ako kung mali ako. Kaya, isinulat Holy Ghost, Matthew chapter 1, kasi tapos na yan. Ibig sabihin, nangyari na yan sa kanila yung isinulat. Hindi yan on the spot, sinusulat nila. Ibig sabihin, nakabase yan sa panahon. Hindi yan nakabase. Nung oras na yan, sinusulat nila si Cristo, nakapako, sulat. Naalala nila lahat yan. Kaya naging Holy Ghost. Ang Matthew chapter 1, Luke, John, Holy Ghost lahat yan. Ito ginamit ang term sa New Testament. May Yun lang ang ano ko. Hindi ka ako nakaano, hindi ako nakapasok.